tayong gagawin. Nasabi ko to sa last na vlog ko. Isa lang natin. Gawin natin yung lashes ko. Kung makikita nyo, wala ako nilagay ni ano. So, this is my natural lashes. Super liit. I-zoom ko lang. Yan yung lashes ko. Wala. Kaya pupunta ako sa Lash Tech. Naisipan ko na ako na lang gagawa. I tried doing my own lash lift before. But I guess I did it in the wrong way. So, I'm gonna try it again. Ayokong gumastos ng mahal sa lash lift at saka sa lamination ng brows. Yung brow lamination next time na natin gagawin yan. My eyebrows are embroidered, which is I don't really like at pinasisisihan ko. Meron ako nakuha din na question. Ang sabi niya, share naman daw ako about my eyebrows. Ito pala siya. I don't like it. Yun yung ano ko. If you're planning to get your brows done, I discourage you guys, or much better to go to magaling talaga na gumagawa ng eyebrows kasi kapag nandiyan na, ang hirap ng alisin. For me lang ha. Kasi they said na it's not gonna magko-color red or magko-color green, but at the end of the day, it's gonna be like that. Nakakainis. But that's the reality. I've been stuck with my brows since 2017. Buti nga kung papansinin nyo, nag-lighten na siya. And yung pinaka hindi ko gusto dito, okay lang talaga siya. I like it, but the thing is, hindi siya pantay. Mas mahaba to. Kung papansinin nyo. Mas maliit to. At mas mataas to. So, go to a magaling na gumagawa. Yun lang yung masasuggest ko. Kung if you really wanna do your brows. But, ang sa akin lang kasi, every year na nag-iiba yung trend, you know. So, mas maganda na lang na natural ang brows ninyo. For me lang naman yun. So, kung ako lang, gusto ko talagang ipa-laser to. I did laser before. Siguro nakailang lasers ako. Pero kulang pa kasi sobra siguro talagang diin at saka pigmented yung colors. Kailangan ko pa siguro ng ilang sessions. Kung wala ito, ang pangit talaga niya. Kung hindi ko siya nilagyan ng glue na ginagamit ko na may color, it was red. Like, in person, it was red. So, talagang hindi talaga siya maganda. So, going back, ito naman ako, daldal. So, ito yung laman ng lash lift and tint kit na nabili ko sa Amazon. Meron na siya nito. Meron siyang manual. Then, yung pala nabili ko this time, meron siyang dye. So, meron kulay. So, pwedeng lagyan. And ito yung mga ilalagay natin. Umpisahan na natin. Ako dito sa US, DIY lang ako. Kung yung mga kaya ko naman gawin, tinatry kong gawin. Kasi sobrang mahal ng pampaganda dito. Okay. Mga ganito. Glue, firm lotion, meron fixed lotion pala ito. Then yung number 3 is the Nourish lotion and cleanser. Ito yung lift pads at saka clean tool. Tingnan nga natin ano nakalagay dito. Direction. Use the cleanser number 4. This one. Cleanser number 4. To remove the oil, dust, and makeup residue. Pero malinis yung mukha ko, so I'm not gonna use this anymore. Kakahilamos ko lang ng face. I don't need to use that thing. So, number 2, place under eye pads on the lower eyelids, making sure all the bottom lashes are covered. Oh, that's the use. This one. Lagay muna natin to. Let's start on this side. Yung nabili ko noon sa Shopee, na dinala ko noon dito, hindi siya ganito, hindi kompleto. Yan. So, ito, meron siyang iba-ibang sizes. Aray ko. Meron small, medium, M1, M2, at saka large to match the length of your lashes. So, ako, small lang ako. Sobrang nipis ng aking eyelashes. Ito yung small. And then, lagay natin. Apply the glue
to the back of the lash lift pads. Wait for 20 seconds. And then, put them on your eyelids. As close to your lash line as possible. Okay. This is the glue. Tapos, maglalagay lang tayo here. Parang gusto ko tuloy maging lash tech. Alexa, set timer for 20 seconds. Lagay lang natin here. So, tsura ko. Ano nang next? Apply the glue to the front of the lash lift pads and then use the Y brush. What is the Y brush? Girl, wala nakalagay. Ito yung Y brush. Maglalagay na tayo ng glue. Kita nyo, ang liit ang lashes ko. Tapos, maglalagay lang ako ng firm lotion. Sana lang, no? Umepekto. Magandang ginagawa to sa mga may mahahaba yung lashes. Tapos, gagamit lang ako nito. Takpan natin. There. Alexa, set timer for 15 minutes. Gawin ko na kaya yung isa ko. Kita ko mahirapan. Re-repeat ko lang yung ginawa ko. Mas maganda yung pagkakagawa nito. Tingnan nyo. Diba? Mas pulido kaysa dito. Alexa, set timer for 15 minutes. Antayin lang natin. Tsura ko. Alexa, stop! Sina natin to. Pwede na. Tsaka lang natin alisin yung excess. Using the Y brush. Next, yung fix lotion na. Yung amoy niya, alam mo yung parang pag magpapakeratin ka, ganun. Kaya yung mga pang-reband and relax ng buhok. Takpan natin ulit. Malapit nang matapos. Tiyagaan lang talaga dito. Pwede nyo naman gawin, pero mag-ingat din dahil syempre mata to eh. Ayun muna natin. Mas maganda talaga to kaysa dito. Next time, uulitin ko to ulit. I'm not sure if how many weeks it's gonna last. Sana magtagal ng konti. Pero talaga tong lashes ko, maliit lang. So, hindi na ako mag-expect na super duper curl siya. Ang tagal. Nainip na ako. Alexa, how many more minutes? 2 minutes pa yung isa. Kalambat! Nag-alarm na si Aling Alexa. Same lang din ulit. Alisin natin ang excess. And then, lagay natin ito ulit. Hintayin lang din natin ulit ng 15 minutes. Nung nasa Philippines ako, nagpapagawa ako kay Ayumi Eyelash. Kung alam niyo yun. So, napupunta ako sa Vista Mall. Magaling sila. Nakakamiss na eh. Sa Philippines, ang mura ng mga eyelash extensions, manicure, pedicure, magpakulay ng buhok, paggawa ng hair keratin, magpa-perm, lahat ng pampaganda. Mura. One time, nagpa-color ako ng hair dito. Nagpa-highlights ako. That was 2022 pa. Magkano ang binayaran ko? Discount pa nga ako ni Mama Rose nun eh. Parang mga less than $200. It's not that bad for the hair colors. Pero if you're gonna do talagang hair keratin, ganyan, yung mga talagang mga treatment na magaganda, ay, gagastos ka ng mahal dyan, day. Tapos, pag naman nagpagawa ka ng nails dito, pinaka mura na, mga $120. So, I just do my own nails kasi alam niyo naman, nagluluto ako tapos lagi ako naghuhugas ng pinggan. I prefer gel polish para mas nagtatagal. Tsaka kasi gumagamit ako ng hot water pag naghuhugas ako ng pinggan. So, agad na aalis kapag nagpapagawa ako sa labas. So, bumili ako ng gamit ko para ako na lang gumagawa. Tsaka, mas malinis. Kasi, pag sa mga nail tech dito, hindi sila nag-aalis ng ingrown. Eh, di ba tayong mga Pilipino, mahilig tayo nagpapaalis ng ingrown. So, ako, nag-aalis ako ng ingrown. Tapos, pinakakalinis ko talaga. And then, I don't color my hair light now. Before, nagpapalight ako ng colors. Nag-maintain na ako ng ganitong color ng hair kasi pinemaintain, mahal. At saka, ako na lang nagkukulay ng buhok ko. I use a foam hair color.
I-share ko yung brand next time. Hindi na ako nagpapakulay ng super light. Tsaka parang mas gusto ko na ganito yung hair color ko kasi parang mas maganda. Tsaka hindi, less maintenance talaga kapag ganito yung color ng hair nyo. Tapos before, nasa Pilipinas ako, oh my God, lagi ako nagpapa-hair keratin, ganyan. Lagi talaga ako nasa salon. Suki ako sa David Salon. Dito, iba na, syempre mahal dito. Kaya DIY ako halos. Mas gusto kong mag-hair treatment na lang ako, bumibili ako ng mga ganyan. Tapos, nag-i-invest talaga ako sa shampoo ngayon. Yung maganda talaga na shampoo. Okay na to, itong part na to, so alisin na natin. Ang mura din sa Pilipinas, oh my God, ang massage. Yun ang pinaka-namimiss ko. Sabi dito, you need to use the cleanser number 4 to clean or peel off the residue with the Y brush. Linisin lang natin. Wala, naalis ay. Excess. Shit, ang galing. Mas maganda ngayon. Look at that! Alisin natin to. Girl, ang galing! Mas maganda siya ngayon kaysa dati. Ang ganda, girl! Oh my God! I don't need to, mas maganda siya ngayon. Mas ma-curl. Nakatipid ako. So cool. Sabi sa inyo, mas maganda yung pagkakagawa nito kaysa dito kasi parang dikit-dikit pa tong isa. Pero carry na. Yung ganda. Naka-lift talaga siya. Alexa, stop! Ay, salamat. Tapos na. Gosh, nakakatuwa naman itong ginawa ko na to. Yung pinagsisisihan na binili ko siya. Yung mga binubudol ko sa inyo, every time na nakakabenta ako, kumukuha ako doon sa benta ko tapos para meron akong maibigay sa inyo na mga bago na videos. Ganun yung ginagawa ko, guys. Ini-invest ko siya ng ganun. Parang negosyo lang yan. Pinapaikot mo din kapag gumagawa ka ng content. So, lahat ng mga ginagamit ko, binibili ko. Uy! Ba't naman ganyan? Ang ganda! Ang ganda! Sobra! Sabi ko sa inyo, mas maganda to, kaysa dito. Oh my God, ang ganda! Man, this is so good! Shit, ang galing! Uy, ang galing! Na-amaze ako. Hindi ko na kailangan mag-curler. Pwede ko ba lagyan ng mascara pag ganyan? Hindi ba maaalis? Uy, pero ang galing. Ang galing talaga. Na-amaze ako. Na-amaze talaga ako. Hindi ganun kahaba yung lashes ko, pero alam nyo, mas ma-appreciate to ng mga mahahaba talaga ang lashes. But if you're gonna do this, mag-patch test muna kayo and make sure na hindi malalagyan yung sa mata nyo. Ang ganda! Amazing! Ako, amazed na ako. Late lang na lashes ko, pero tingnan nyo naman. Girl, sulit. Sulit ang $29 ko. Anyway, thank you for watching, guys. See you on my next one. Bye!